Dalawang linyang pula. Hindi pag-asa ang unang naramdaman ni Trina, kundi isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa puting plastik na hawak niya, ang dalawang linyang iyon ay tila isang hatol, buntis siya. Isang sikretong hindi niya alam kung paano sasabihin, lalo na sa araw mismo ng kanyang kasal. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Dapat ay masaya siya, ngunit ang takot na baka hindi pa ito ang tamang panahon ay nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Ilang saglit pa, isang malakas na katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Trina anak, malapit nang dumating ang bridal car. Handa ka na ba? Boses iyon ng kanyang ina, puno ng pananabik. Mabilis niyang itinago ang pregnancy test sa ilalim ng mga damit sa kanyang drawer. Huminga siya ng malalim at pinilit ngumiti sa harap ng salamin. Opo, Nay. Susunod na po ako. Sigaw niya pabalik, pinipilit pasiglahin ang boses. Napakaganda ng kanyang bestida, kulay gatas na puti, simple ngunit elegante ang disenyo, bagay na bagay sa pangarap niyang kasal sa tabing dagat. Ito na iyon. Ito na ang araw na pinakahihintay niya. Ang araw na magiging isa na sila ni Marco. Si Marco ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mangarap muli. Habang inaayos ng kanyang ina ang belo sa kanyang buhok, hindi niya maiwasang isipin ang magiging reaksyon ni Marco. Sigurado, magugulat ito. Pero kilala niya si Marco, mahal na mahal siya nito. Ang batang ito sa kanyang sinapupunan ay hindi magiging hadlang. Bagkus, ito ang magiging simbolo ng kanilang pagmamahalan, isang bunga ng kanilang pag-ibig na bubuo sa kanilang pamilya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nawala ang takot, napalitan ng isang mainit na pag-asa. Ito ang magiging pinakamasayang sorpresa para sa kanyang mapapangasawa. Ngunit ang pangarap na iyon ay gumuho sa isang iglap. Habang naghihintay siya sa bridal car, isang mensahero ang dumating. Hindi bulaklak ang dala nito, kundi isang puting sobre na may pangalan niya. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Trina habang binubuksan ang liham. Bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Trina, patawarin mo ako. Hindi ako darating. Hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo. Kalimutan mo na ako. Walang paliwanag. Walang dahilan. Tatlong maikling pangungusap lang ang bumura sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Nabitawan niya ang sulat. Ang mga luhang kanina'y pinipigilan niya ay bumuhos na parang ulan. Sa isang iglap, ang araw na dapat sana'y pinakamasaya sa kanyang buhay ay naging isang bangungot. Ang puti niyang bestida ay naging simbolo ng kalungkutan, at ang lihim sa kanyang sinapupunan ay naging isang pasanin na kailangan niyang harapin ng mag-isa. 4 na taon ang lumipas. Mama, Mama, ang bagal mo naman. Mahuhuli na tayo sa pagpapalipad ng saranggola. Isang matinis na boses ng bata ang pumuno sa maliit nilang bahay sa Batangas. Ngumiti si Trina habang pinapanood ang kanyang anak, si Angelo, na nagtatatalon sa may pintuan. Sa gulang na 4 na taon, si Angelo ang kanyang naging araw at buwan, ang kanyang lakas at ang kanyang mundo. Sandali lang, anak, malambing niyang sabi habang isinasara ang mga bintana. Baka biglang umulan, kailangan nating isecure ang bahay. Siya na si Trina ngayon isang ina, isang yaya, isang tagapagtanggol. Ang babaeng marupok na iniwan sa araw ng kasal ay matagal nang naglaho. Sa bawat pagsubok na kanyang hinarap sa pagpapalaki kay Angelo ng mag-isa, natutunan niyang maging matatag, ang buhay nila ay simple lang. Isa siyang nurse sa isang maliit na klinika sa bayan, at sapat lang ang kanyang sahod para sa kanilang dalawa, pero masaya sila, payapa. Okay, ready na si Mama, anunsyo niya. Nagliwanag ang mukha ni Angelo. Yehey, tara na po. Mas mataas po natin papaliparin ang saranggola kaysa sa mga ibon. Nagtawanan sila habang sabay na lumalabas ng bahay, hawak ang isang malaking saranggola na sila mismo ang gumawa. Sa malawak na bukirin sa likod ng kanilang bahay, tinuruan ni Trina si Angelo kung paano ito paliparin. Ang halakhak ng kanyang anak habang tinatangay ng hangin ang saranggola ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang buhay na pinili niya malayo sa mapanakit na alaala ng Maynila, malayo kay Marco. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa gitna ng kanilang paglalaro, biglang napahawak si Angelo sa kanyang dibdib. Mama, ungol nito, ang mukha ay biglang namutla. Ang, ang sakit po. Bago pa man makasagot si Trina, bumagsak si Angelo sa damuhan, walang malay. Isang matinding takot ang bumalot kay Trina, mas matindi pa sa takot na naramdaman niya 4 na taon na ang nakalipas.
Binuhat niya ang anak, ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Angelo, anak, gumising ka. Dinala niya ito sa pinakamalapit na klinika. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, naging seryoso ang mukha ng doktor. Ma'am Trina, kailangan niyo siyang dalhin sa Maynila. Sa Philippine Heart Center, may naririnig akong kakaiba sa tibok ng puso niya. Kailangan siyang masuri ng isang espesyalista sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang iyon ay parang isang dago. Maynila. Ang lugar na tinakasan niya. Ngunit para kay Angelo, gagawin niya ang lahat, wala siyang inaksayang oras. Sa tulong ng mga kaibigan, naisakay niya si Angelo sa isang sasakyan patungong Maynila. Ang emergency room ng ospital ay magulo at maingay. Bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay ni Trina ang mga nurse na asikasuhin ang kanyang anak. Hawak niya ng mahigpit ang maliit na kamay ni Angelo, pilit na nagdarasal. Ma'am, kailangan po namin ng ilang impormasyon para sa admission, sabi ng isang nurse. Sa kanyang pagmamadali at pagkalito, nagmamadali siyang tumalikod para kausapin ang nurse nang hindi niya sinasadyang mabangga ang isang taong kararating lang. Ay, sorry po, sir. Paumanhin niya, hindi man lang tinitingnan ang nabangga. It's okay. Napatigil sa pagsasalita ang lalaki, napatigil din si Trina, ang boses na iyon, pamilyar, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa harap niya, nakasuot ng puting coat ng doktor, ay si Marco De Leon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hindi makapaniwala sa nakikita. 4 na taon, pero walang gaanong nagbago sa mukha nito, ang mukha na minsan ay minahal niya ng buong puso at pagkatapos ay kinamuhian niya ng higit pa sa anupaman. Nanlamig ang buong katawan ni Trina. Ang lahat ng sakit, galit, at pait na 4 na taon niyang ibinaon ay biglang bumalik. Trina! Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at libu-libong tanong na hindi masabi. Hindi nakasagot si Trina. Bago pa man siya makahanap ng salita, ang atensyon ni Marco ay napunta sa batang walang malay na dinadala ng mga nurse sa loob ng emergency room. Ang mga mata nito ay nanatili sa maliit na mukha ng bata, at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Isang bagong tanong ang mababasa sa kanyang mga mata, isang tanong na may halong pagkalito at isang bagay na hindi pa kayang unawain ni Trina. 2 linyang pula. Hindi pag-asa ang unang naramdaman ni Trina, kundi isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa puting plastik na hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Ang 2 markang iyon ay tila isang hatol, isang pangungusap na babago sa lahat. Buntis siya. Isang sikretong hindi niya alam kung paano sasabihin, hindi niya alam kung paano haharapin, lalo na sa araw mismo ng kanyang kasal. Napahawak siya sa kanyang patagpang tiyan. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang siya. Ngunit ang kaba na baka hindi pa ito ang tamang panahon ay nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Ilang saglit pa, 3 malalakas na katok sa pinto ng kanyang silid ang pumukaw sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Trina, anak. Malapit nang dumating ang bridal car. Handa ka na ba? Boses iyon ng kanyang ina, si Aling Feli, at sa tono nito ay bakas na bakas ang pananabik. Sa isang kisap mata, itinago ni Trina ang pregnancy test sa ilalim ng mga nakatuping damit sa pinakailalim ng kanyang drawer, na para bang nagtatago ng isang krimen. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili, at hinarap ang kanyang refleksyon sa salamin. Opo, Nay. Susunod na po ako. Sigaw niya pabalik, pinipilit na gawing masigla at masaya ang kanyang boses, umaasang hindi nito mapapansin ang panginginig. Ang babae sa salamin ay tila ibang tao, nakasuot ito ng isang napakagandang bestida, kulay gatas na puti, simple ngunit elegante ang disenyo, na may maliliit na perlas na nakaburda sa may dibdib. Iyon ang pangarap niyang kasal, simple, taimtim, at sa tabing dagat kung saan unang sinabi ni Marco na mahal niya siya, ito na iyon. Ito na ang araw na 4 na taon nilang hinintay. Ang araw na ang apelido niya ay magiging De Leon. Ang araw na magiging isa na sila ni Marco. Si Marco ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mangarap muli matapos ang isang masakit na nakaraan. Ang arkitektong nagdisenyo, hindi lang ng mga gusali, kundi ng isang magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa. Habang maingat na inaayos ng kanyang ina ang belo sa kanyang buhok, hindi niya maiwasang isipin ang magiging reaksyon nito. Sigurado, magugulat si Marco, pero kilala niya ang lalaking pakakasalan. Mahal na mahal siya nito. Ang batang ito sa kanyang sinapupunan ay hindi magiging isang pagkakamali.
Sa halip, ito ang magiging simbolo ng kanilang pagmamahalan, isang buhay na bunga ng kanilang pag-ibig na bubuo sa kanilang pamilya. Isang munting ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang kaninang takot na bumabalot sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang mainit na pag-asa. Oo, ito ang magiging pinakamasayang sorpresa. Sasabihin niya ito kay Marco mamayang gabi, sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, maiimagine na niya ang saya sa mga mata nito. Ngunit ang pangarap na iyon ay sinira ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Nasa labas na sila ng bahay, naghihintay sa sasakyan, ng isang motorsiklo ang huminto sa kanilang tapat, isang mensahero ang bumaba. Hindi bulaklak ang dala nito o anumang regalo, kundi isang payak na puting sobre na may pangalan niya sa harap, nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay ni Marco. Ano yan, anak? Tanong ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Trina habang inaabot ang liham. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Bakit siya susulatan ni Marco sa araw ng kanilang kasal? Baka naman may pa-sweet na message lang ang groom mo, biro pa ng kanyang pinsan. Ngunit nang buksan niya ang sobre, ang mga salitang nabasa niya ay hindi matamis. Ang mga ito ay lason, isang punyal na diretsong itinarak sa kanyang puso. Trina, patawarin mo ako. Hindi ako darating. Hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo, kalimutan mo na ako. Iyon lang. Walang paliwanag, walang dahilan. Tatlong maikling pangungusap ang gumawa sa lahat ng kanilang mga pangarap. Nabitawan niya ang papel. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos mula sa sirang dam. Napayuko siya, at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib at ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Sa isang iglap, ang araw na dapat sana'y pinakamasaya sa kanyang buhay ay naging isang bangungot. Ang puti niyang bestida ay naging uniporme ng kalungkutan, at ang lihim sa kanyang sinapupunan ay naging isang mabigat na pasanin na kailangan niyang harapin ng mag-isa. 4 na taon ang lumipas. Mama, Mama, ang bagal mo naman. Mahuhuli na tayo sa pagpapalipad ng saranggola. Isang matinis at masayang boses ng bata ang pumuno sa hangin sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas nilang bahay sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Isang ngiti ang automatikong gumuhit sa mga labi ni Trina habang pinapanood ang kanyang anak, si Angelo, na nagtatatalon sa may pintuan, bit-bit ang kanilang saranggola. Sa gulang na 4 na taon, si Angelo ang kanyang naging araw at buwan, ang kanyang lakas, at ang kanyang buong mundo. Sandali lang, anak, malambing niyang sabi habang mabilis na isinasara ang mga bintana. Medyo makulimlim, baka biglang bumuhos ang ulan. Kailangan nating i-secure ang bahay. Ito na si Trina ngayon, isang ina, isang yaya, isang ama, isang tagapagtanggol. Ang babaeng marupok na halos mamatay sa sakit. 4 na taon na ang nakalipas ay matagal nang naglaho. Pinalitan siya ng isang babaeng matatag na hinubog ng mga pagsubok at pinalakas ng walang kapantay na pagmamahal para sa kanyang anak. Simple lang ang buhay nila. Isa siyang nurse sa isang maliit na klinika sa bayan, at kahit hindi kalakihan, sapat ang kanyang sahod para sa kanilang dalawa. At higit sa lahat, masaya sila. Payapa. Okay, ready na si Mama. Masiglang anunsyo niya, kasabay ng pagsuot ng luma niyang tsinelas. Nagliwanag ang mga mata ni Angelo. Yehe! Tara na po. Mas mataas po natin papaliparin ang saranggola kaysa sa mga ibon ngayon. Nagtawanan sila habang sabay na lumalabas ng bahay, patungo sa malawak na bukirin sa likod ng kanilang tinitirhan. Ang amoy ng basang lupa at sariwang damo ang bumati sa kanila. Dito, sa ilalim ng malawak na kalangitan, tinuruan ni Trina si Angelo kung paano patakbuhin at paliparin ang saranggola na sila mismo ang gumawa. Ang malakas na halakhak ng kanyang anak habang matagumpay nitong naitaas ang saranggola ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang buhay na pinili niya malayo sa mapanakit at magulong alaala ng Maynila. Malayo sa multo ni Marco de Leon. Ngunit kung kailan akala niya ay tuluyan na siyang nakatakas, saka naman tila may ibang plano ang tadhana. Sa gitna ng kanilang masayang paglalaro, sa kalagitnaan ng isang halakhak, biglang natigilan si Angelo. Binitawan nito ang tali ng saranggola at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kaninang mamula-mula niyang pisngi ay biglang namutla. Mama. Ungol nito, ang boses ay hirap at mahina. Ang sakit po. Bago pa man makakilos o makasagot si Trina, ang mga mata ni Angelo ay pumikit,
at ang kanyang munting katawan ay bumagsak sa damuhan na parang isang manikang nawalan ng tali. Isang matinding takot ang bumalot sa buong pagkatao ni Trina, isang takot na mas matindi pa sa naramdaman niya sa araw ng kasal niya. Sumigaw siya. Binuhat niya ang walang malay na anak, ang puso niya ay dumadagundong sa kaba at takot na halos hindi na niya marinig ang sariling boses. Angelo! Anak, gumising ka. Angelo! Patakbo niya itong isinugod sa klinikang pinagtatrabahuhan. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, ang seryosong mukha ng doktor na kasamahan niya ay nagsilbing isang masamang pangitain. Trina, sabi ng doktor ng may pag-iingat, kailangan mo siyang dalhin sa Maynila, sa Philippine Heart Center. May naririnig akong kakaiba sa tibok ng puso niya. Kailangan siyang masuri ng isang pediatric cardiologist sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na dagok, Maynila. Ang lugar na tinakasan niya at isinumpang hindi na babalikan. Ngunit para kay Angelo, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang bumalik sa impyernong minsang sumira sa kanya. Walang inaksayang oras si Trina. Sa tulong ng kanyang mga katrabaho at kaibigan, naisakay niya si Angelo sa isang sasakyan patungong Maynila. Ang buong biyahe ay isang malabong panaginip. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng kanyang anak at ang walang tigil niyang pagdarasal. Ang emergency room ng ospital ay magulo, maingay, at amoy gamot. Bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay ni Trina ang mga nurse na asikasuhin ang kanyang anak. Hawak niya ng mahigpit ang maliit at malamig na kamay ni Angelo, pilit na nagpapakita ng katatagan kahit pakiramdam niya ay bibigay na siya anumang oras. Ma'am, kailangan po namin ng ilang impormasyon para sa admission, sabi ng isang abalang nurse. Sa kanyang pagmamadali at pagkalito, mabilis siyang tumalikod para kausapin ang nurse. Sa kanyang paglingon, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang matangkad na lalaking kararating lang din, dahilan para mahulog nito ang hawak na folder. Ay, sorry po, sir. Pasensya na po. Paumanhin niya, hindi man lang nag-abalang tingnan ang mukha ng nabangga. Pinulot niya ang mga nagkalat na papel. It's okay. Napatigil sa pagsasalita ang lalaki. Napatigil din si Trina sa pagpulot. Ang boses na iyon. Kahit 4 na taon na, kahit isang salita lang, hindi niya maaaring makalimutan. Parang kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, kasabay ng isang panalangin sana ay nagkakamali lang siya ng dinig. Pero hindi siya nagkamali. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot, ang ingay ng ER ay biglang nawala. Nakatayo sa harap niya, nakasuot ng puting coat ng doktor na may nakaburdang pangalan sa dibdib, ay si Marco De Leon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. 4 na taon, ngunit walang gaanong nagbago sa mukha nito ang parehong mukha, na minsan ay minahal niya ng buong puso, at pagkatapos ay kinamuhian niya ng higit pa sa anupaman. Nanlamig ang buong katawan ni Trina. Ang lahat ng sakit, galit, at pait na 4 na taon niyang maingat na ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ay biglang bumalik, umaapaw na parang isang bulkang taal na biglang sumabog. Trina! Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at 1,000 tanong na hindi masabi. Hindi nakasagot si Trina, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makahanap ng salita, ang atensyon ni Marco ay napunta sa isang batang walang malay na dinadala ng mga nurse papasok sa isang silid. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa maliit na mukha ng bata, at pagkatapos ay bumalik kay Trina. Isang bagong emosyon ang mababasa sa kanyang mukha, isang tanong, isang pagkalito, at isang bagay na hindi pa kayang unawain ni Trina. Nagkatitigan sila, 2 taong pinaghiwalay ng nakaraan, at muling pinagtagpo ng isang trahedyang maaaring maging tulay nila pabalik sa isa't isa o tuluyang sumira sa kung anuman ang natitira pa sa kanila. Trina? Ang pangalan ay kusa na lamang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na dala ng hangin ng nakaraan, sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang amoy ng kanyang buhok, ang kislap sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang mga yakap, 4 na taon. 4 na mahahabang taon na pilit niyang ibinaon ang mga alaalang iyon sa ilalim ng kanyang tagumpay at ng bagong buhay na kanyang itinayo, pero narito siya ngayon, nakatayo sa kanyang harapan, at lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang saglit. Mas lalo siyang gumanda, iyon ang unang pumasok sa isip ni Marco, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Ang dating puno ng pag-ibig at tiwala ay napalitan ngayon ng isang malamig na pader, isang bakod ng galit at sakit na malinaw na siya ang may gawa.
At habang nakatitig siya sa mga matang iyon, naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib ang pagsisising 4 na taon na niyang pasan-pasan, gabi-gabi. Ang kanyang atensyon ay napunta sa batang walang malay na isinusugod sa loob ng ER. Isang batang lalaki. Maputla. At habang sinusundan niya ito ng tingin, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman, isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Dok, ano po ang gagawin natin? Tanong ng isang nurse na pumutol sa kanyang pagkatulala. Mabilis na kumilos si Marco, isinantabi ang personal na bagabag at isinuot ang maskara ng isang propesyonal. Ito ang ospital. Trabaho niya ito. Anong initial findings? Get his vitals. Ihanda ang ECG at tawagin niyo si Dr. Alcaraz, now na. Utos niya, ang boses ay kalmado at may awtoridad, kabaligtaran ng nagwawalang uno sa loob niya. Lumapit siya kay Trina, na nakatayo pa rin na parang estatwa, nakatingin sa kawalan. Trina, tawag niya ulit, mas malumanay ngayon, don't worry, we'll do everything we can. Nasa mabuting kamay siya. Ngunit ang tingin na ibinalik sa kanya ni Trina ay puno ng kamandag. Huwag mo akong kausapin, mariin itong sabi, bawat salita ay may diin. At lalong huwag mong hahawakan ang anak ko. Tumalikod ito at lumayo, iniwan siyang nakatayo doon, ang mga salita nito ay tumagos na parang yelo sa kanyang puso. Anak ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-gaw sa kanyang isipan. Habang tinitingnan niya ang likod ni Trina, bigla siyang dinala ng kanyang alaala sa isang gabi, 4 na taon na ang nakalipas ang gabi bago ang araw ng kanilang kasal. Nasa loob siya ng marangyang library ng kanilang mansyon. Nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang ina, si Doña Esmeralda de Leon, ang mukha nito ay kasing tigas ng marmol. Sa ibabaw ng lamesa ay isang folder. Hindi ka magpapakasal sa babaeng yan, Marco. At iyan ang katapusan ng usapang ito, malamig na sabi ng kanyang ina. Ma, mahal ko si Trina. At wala kayong magagawa para pigilan ako, matigas niyang sagot, kahit may kaba na sa kanyang dibdib. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Binuksan nito ang folder at inilapag sa harap niya ang mga dokumento. Mahal mo siya? Tingnan natin kung paano mo siya mamahalin kapag nalaman niyang ang pinakamamahal niyang ama ay isang magnanakaw. Kapag ang buong pamilya nila ay nabalot sa kahihiyan dahil sa utang na hindi mabayaran sa atin. Ano? Ano to? Tanong ni Marco, nanlalaki ang mga mata sa mga numerong nakasulat sa papel. Iyan ang katibayan na sisira sa kanila. Ituloy mo ang kasal bukas, at sa Lunes, ipapakulong ko ang tatay niya at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang ginawa niya, pero kung iiwan mo siya. Kung lalayo ka at kakalimutan mo siya, mananatiling nakatago ang sikretong ito, magiging ligtas sila. Tinitigan siya ng kanyang ina, ang mga mata nito ay walang emosyon. Pumili ka, Marco. Ang kaligayahan mo, o ang kapakanan ng pamilya ng babaeng sinasabi mong mahal mo. Dr. De Leon? Napabalik si Marco sa kasalukuyan. Yes? Nakuha na po namin ang initial records ng pasyente. Angelo Reyes, 4 years old, dinala dahil sa syncope. Kinuha niya ang chart, nanginginig ng bahagya ang kamay. Angelo Reyes, 4 na taong gulang. Binilang niya sa kanyang isipan. Ang 4 na taon ay eksakto sa panahong lumipas mula nang iwan niya si Trina. Napalunok siya. Hindi. Hindi maaari. Saan ang nanay? Tanong niya. Nasa labas po ng kwarto ng bata, Dok. Ayaw pong umalis. Pinuntahan niya ang silid. Sa isang maliit na siwang sa bintana ng pinto, nakita niya si Trina, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng anak. Ang mukha ni Trina ay puno ng pag-aalala, ang lahat ng galit na ipinakita nito sa kanya kanina ay nawala, napalitan ng dalisay na pagmamahal ng isang ina. Pagkatapos ng ilang oras, nang pansamantalang nag-stabilize ang kondisyon ng bata at nakatulog na ito dahil sa gamot, nagkaroon siya ng pagkakataon. Nakita niyang nakatayo si Trina sa isang tahimik na pasilyo, nakasandal sa pader, at halatang pagod na. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Pinag-aralan niya ang mukha ng natutulog na bata kanina, ang hugis ng ilong nito, ang kurba ng mga labi. Ang paraan ng pagkakakunot ng noo kahit sa pagtulog, para siyang tumitingin sa isang maliit na salamin ng kanyang sariling kabataan, nawala na ang lahat ng pagdududa. Trina, mahina niyang tawag. Lumingon ito, at ang galit sa mga mata nito ay bumalik. Ano na naman? Hindi na niya pinansin ang pait sa boses nito. Lumapit pa siya, hanggang sa halos isang dipa na lang ang kanilang pagitan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pagsusumamo,
ng sakit, at ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Trina, sabihin mo ang totoo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido, anak ko ba siya? Ang tanong ay binitawan sa hangin, nag-aabang ng isang sagot na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang katahimikan sa pasilyo ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng ilaw sa itaas nila, habang ang mukha ni Trina ay dahan-dahang nagbago mula sa galit patungo sa isang bagay na hindi pa kayang basahin ni Marco. Bago ito muling naging isang maskara ng purong pagkamuhi. Ang tanong ni Marco ay binitawan sa hangin, isang tanong na matagal na niyang kinatatakutang marinig, ngunit sa parehong pagkakataon ay hinihintay niyang itanong. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking sumira sa kanya. Ang lalaking ama ng kanyang anak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang bahid ng anumang saya. Bakit, Marco? Sarkastiko niyang tanong, ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. May pakialam ka ba? Ngayon mo lang naisip ang itanong, pagkatapos ng 4 na taon? Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Marco, isang mabilis na kislap ng pagsisisi, bago ito napalitan ng determinasyon, ngunit hindi na siya naaawa. Naubos na ang lahat ng awa niya 4 na taon na ang nakalipas, sa araw na iniwan siya nitong mag-isa, wasak at nagdadalang tao. Trina, please. Pakiusap ni Marco, sinubukang abutin ang kanyang braso. Mabilis siyang umigtad, na para bang ang pagdampi nito ay isang lason. Huwag! Sigaw niya, hindi na napigilan ang emosyon. Huwag mo akong hahawakan. At huwag na huwag kang magkakamaling umarte na para bang may karapatan ka. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili, at tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang kanyang sariling mga mata ay nagniningas sa galit na matagal niyang kinimkim. Oo, Marco, pag-amin niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pait, kadugo mo siya, ang ilong niya, ang mga mata niya, kuha niya sa'yo, masaya ka na. Nakuha mo na ang sagot na gusto mo? Humakbang siya palapit, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong, pero huwag na huwag mong iisipin na may karapatan ka sa kanya. 4 na taon. 4 na taon akong nag-isa, ako ang nagpuyat kapag may lagnat siya, ako ang nagpunas ng luha niya kapag nadadapa siya. Ako ang nag-iisang nagpalaki sa kanya, kaya anak ko siya, Marco. Akin lang. Ang huling mga salita ay tila isang hatol. Nakita niya kung paano gumuho ang pag-asa sa mukha ni Marco, napalitan ng isang malalim na sakit, ngunit hindi ito sapat. Walang sakit na mararamdaman ni Marco ang papantay sa sakit na idinulot nito sa kanya. Tumalikod siya at naglakad palayo, pabalik sa silid kung nasaan ang kanyang anak, ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanyang mundo. Iniwan niya si Marco na nakatayo sa pasilyo, nag-iisa at talunan, tulad ng ginawa nito sa kanya noon. Sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, nakaupo si Doña Esmeralda de Leon sa kanyang engrandeng sala, humihigop ng mainit na tsaa mula sa isang porselanang tasa. Ang katahimikan ng umaga ay perpekto, isang katahimikang nagpapakita ng kanyang kontrol sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang pribadong numero na iilan lang ang nakakaalam. Yes, sagot niya, ang boses ay kalmado ngunit walang init. Ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses ng isang empleyado sa ospital na matagal na niyang binabayaran para sa ganitong mga impormasyon. Nandito po sa ospital si Katrina Reyes. May dala po siyang batang lalaki, mga 4 na taong gulang. At si Dr. Marco po ang personal na umaasikaso. Ang tasa ng tsaa ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay, 4 na taong gulang, ang mga numero ay tumakbo sa kanyang isipan. Itinikom niya ang kanyang mga mata, ang bangungot na akala niya ay matagal nang natapos ay nagbabalik. Salamat, sabi lang niya, bago putulin ang tawag. Maingat niyang ibinaba ang tasa sa platito. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa malamig na galit. Ang babaeng iyon. Ang babaeng basura na sumira sana sa pangalan ng kanilang pamilya. Paanong nangyari ito? Paanong nag-cruise muli ang landas nila ng kanyang anak? Pinindot niya ang intercom. Yaya, pakitawag si Ricardo. Papasukin mo sa aking opisina. Ilang sandali pa, isang lalaking nasa middle age, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant at private investigator, ang pumasok. Ricardo, sabi niya, ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. May trabaho ako para sa'yo. Pumunta ka sa Philippine Heart Center. May babae doon, pangalan ay Katrina Reyes. May kasama siyang batang lalaki, alamin mo ang lahat, bawat galaw nila, bawat kausap.
At higit sa lahat, alamin mo kung bakit sila nandoon. I want a report on my desk by tonight. Masusunod po, ma'am, sagot ni Ricardo, bago magalang na tumalikod at umalis. Naiwang mag-isa, lumapit si Doña Esmeralda sa bintana, tanaw ang kanyang perpektong hardin, ngunit hindi ang mga bulaklak ang kanyang nakikita, kundi ang isang banta sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Akala niya ay tapos na ito. Ngunit malinaw ngayon, kailangan niyang tapusin ang problema, minsan at para sa lahat. Bumalik si Trina sa tabi ng kanyang anak. Nakatulog na muli si Angelo, pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Ito ang kanyang anghel, ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Hinawakan niya ang munting kamay nito. Lalaban ako para sa'yo, anak, bulong niya sa kanyang isipan. Kahit sino pa ang kaharapin ko, lalaban si mama. Ang komprontasyon nila ni Marco kanina ay nag-iwan ng pait sa kanyang lalamunan, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng isang bagong determinasyon. Ngayong alam na ni Marco ang totoo, kailangan niyang maging mas matatag, hindi niya hahayaang guluhin nito ang tahimik nilang buhay. Hindi niya hahayaang saktan nito ang kanyang anak sa parehong paraan na sinaktan siya nito. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito, umaasang ang kanyang ina sa Batangas ang tumatawag. Ngunit isang hindi rehistradong numero ang lumabas sa screen. Nag-atubili siya. Ngunit naisip niyang baka taga-ospital lang ito, baka may kailangan tungkol sa mga papeles ni Angelo. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Hello? Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita, isang boses na malamig, makapangyarihan, at pamilyar. Isang boses na narinig niya sa kanyang mga panaginip, ang boses na kumakatawan sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Katrina Reyes. Nanigas si Trina sa kanyang kinauupuan, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. Akala ko ba, nagpatuloy ang boses, dahan-dahan, na para bang ninanamnam ang bawat salita, malinaw ang usapan na layuan mo ang anak ko. Ang boses sa kabilang linya ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang puso at piniga ito ng walang awa. Si Doña Esmeralda de Leon. Ang ina ni Marco. Ang demonyong sumira ng kanyang buhay. Nasaan ka? Tanong ni Trina, pilit na ginagawang matatag ang kanyang nanginginig na boses. Kailangan niyang harapin ito. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Angelo. Isang mahinang tawa ang narinig niya, isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Bukas. 10:00 ng umaga. Sa cafe ng The Grand Hotel. Mag-isa kang pumunta. Pagkatapos noon, pinutol na nito ang linya. Naiwan si Trina na hawak ang cellphone, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. The Grand Hotel. Isang lugar na alam niyang para lang sa mga mayayaman, isang lugar na teritoryo ng mga De Leon, isang bitag. Alam niyang isang bitag iyon, pero ano ang magagawa niya? Kailangan niyang pumunta. Kailangan niyang malaman kung ano ang gusto nito. Kailangan niyang protektahan si Angelo. Kinabukasan, nakiusap si Trina sa isang kasamahang nurse na pansamantalang bantayan si Angelo, na mahimbing pa ring natutulog. Bago umalis, hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Babalik si mama agad, anak. Maging matapang ka, ha? Bulong niya, na para bang mas sinasabi niya iyon sa kanyang sarili. Ang lobby ng The Grand Hotel ay marangya at nakakapanliit. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, at ang mga chandelier sa itaas ay tila mga bituin na ninakaw mula sa langit. Nadama niya ang tingin ng mga tao sa kanyang simpleng blusa at pantalon, na tila isa siyang basurang napadpad sa isang palasyo. Natagpuan niya si Doña Esmeralda sa isang tahimik na sulok ng kafe, nakaupo ng tuwid na tuwid sa isang silyang pelus, na para bang isang reyna sa kanyang trono. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida at mga perlas. Kahit sa edad nito, bakas pa rin ang kapangyarihan at ang isang uri ng gandang nakakatakot. Umupo ka, Hija, sabi nito, hindi man lang nag-abalang ngumiti. Ang salitang Hija ay walang bahid ng pagmamahal, ito'y isang paraan ng pagpapakita kung sino ang mas nakatataas. Umupo si Trina, inilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan para itago ang panginginig nito. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Diretsahan niyang tanong. Wala siyang panahon para sa mga paligoy-ligoy. Kumuha ng isang tasa ng tsaa si Doña Esmeralda at humigop ng dahan-dahan, ang mga mata ay nakatitig sa kanya sa ibabaw ng tasa. Diretsahan ka pala. Maganda yan. Ibinaba nito ang tasa. Ganoon din ako. Kaya diretsahan na rin.
Magkano ang kailangan mo para mawala ka na lang ulit, kasama ang bata? Nanlamig ang buong katawan ni Trina. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa salitang bata ay puno ng pandidiri, na para bang si Angelo ay isang dumi na kailangang walisin. Hindi nakasagot si Trina, kaya nagpatuloy ang matanda. Binuksan nito ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang checkbook at isang fountain pen. Maingat nitong inilatag sa lamesa, sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos, kinuha nito ang isang blankong tseke at itinulak ito palapit sa kanya. Sige na, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay mapangakit na parang ahas. Isulat mo, anumang halaga, 10 milyon. 20. Sabihin mo lang. Kayang-kaya kong bilhin ang katahimikan mo at ang paglaho mo sa buhay ng anak ko. Nakatitig si Trina sa blankong tseke. Isang papel na maaaring maging solusyon sa lahat ng kanyang problema sa pera ang bayarin sa ospital, ang operasyon ni Angelo. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin at makita ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda, isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang tseke. Hindi po nabibili ang anak ko, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Bawat salita ay may bigat at paninindigan. At lalong hindi po mabibili ang pagiging ina ko sa kanya. Nagulat si Doña Esmeralda. Ang ngiti sa mga labi nito ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkainis. Tapang mo naman. Saan mo kinukuha ang kapal ng mukha mo? Sa anak ko po, sagot ni Trina, tinititigan ito ng diretso sa mata, para sa kanya, kaya kong harapin kahit sino. Kahit kayo. Tumawa si Doña Esmeralda, isang tawang mapait at puno ng pang-iinsulto. Talaga? Akala mo ba kaya mo akong labanan? Isang hamak na nurse na walang pera. Pakinggan mo ako, babae. Kahit kailan, hindi ka naging karapat-dapat para sa anak ko. At ang batang iyan, tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, ay isang pagkakamali na hindi ko hahayaang sumira sa pangalan ng pamilya de Leon. Umalis ka habang may pagkakataon ka pa. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ipinanganak ka pa. Ang mga salita ay masakit, ngunit hindi na kayang sirain si Trina. Tumayo siya, ang kanyang likod ay tuwid. Tapos na po ba kayo? Mahinahon niyang tanong, dahil kung tapos na po kayo, kailangan ko nang bumalik sa anak ko. Siya ang mas mahalaga. Hindi na niya hinintay ang sagot, tumalikod siya, taas noo, at naglakad palayo, dala ang isang maliit na tagumpay. Hindi siya nagpatalo, hindi siya nagpasindak. Ngunit paglabas niya sa may pintuan ng kafe, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Napasigaw siya sa gulat at akmang papiglas nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Trina! Anong nangyari? Ayos ka lang? Si Marco. Nakatayo ito sa kanyang harapan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod nito, nakita niya si Doña Esmeralda na papalabas din, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at galit sa biglaang pagsulpot ng sarili nitong anak. Bumaling si Marco sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo rito, ma? Tanong niya, ang boses ay matigas at puno ng akusasyon. Anong sinabi mo kay Trina? Ang tanong na binitiwan ni Marco ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nilang mag-ina. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Doña Esmeralda, na agad na palitan ng pamilyar na awtoridad. Wala kang pakialam dito, Marco, mariin itong sabi, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Umuwi ka na. This is a private matter. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpatinag si Marco. Ang imahe ng kanyang anak na nakahiga sa kama ng ospital, at ang sakit sa mga mata ni Trina, ay nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Private matter. Halos pasigaw niyang tanong, puno ng sarkasmo. Kinausap niyo ang ina ng anak ko. Anong sinabi niyo sa kanya, ma? Tinakot niyo ba siya? Inalok ng pera para lang lumayo ulit? Ang bawat tanong ay isang akusasyon, at sa bawat salita, nakikita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Trina. Alam niyang sa isip nito, kasabwat siya. Isang ideyang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. It's for your own good, giit ng kanyang ina, na ngayon ay tumitingin na rin sa kanya ng may galit. Para sa kapakanan ko. Tumawa si Marco ng mapait. 4 na taon akong miserable dahil sa kapakanan na sinasabi niyo. Tama na, ma, tapos na. Hindi na nakasagot si Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong natalo, walang sinabi, tumalikod ito ng may dignidad pa rin, at mabilis na naglakad patungo sa naghihintay nitong kotse. Naiwan silang dalawa ni Trina sa gitna ng katahimikan.
Ang galit ni Marco ay humupa, napalitan ng desperasyon. Kailangan niyang magpaliwanag, kailangan nitong malaman ang totoo. Trina, mahina niyang sabi. Huwag mo akong sundan, Marco, malamig nitong sagot, bago tumalikod para maglakad palayo. Trina, sandali. Hinabol niya ito. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi nito, hindi man lang lumilingon. Meron. Mayroon, Trina. Tungkol sa nakaraan, tungkol sa kung bakit ako umalis. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Huminto ito sa paglalakad. Ngunit hindi ito lumingon. Wala na akong pakialam sa mga dahilan mo, sabi nito, at nagpatuloy sa paglakad, iniwan siyang muli. Bumalik si Marco sa ospital na parang isang basang sisiw, talunan at puno ng pagsisisi. Araw-araw sa loob ng 4 na taon, sinisisi niya ang sarili sa kanyang karuwagan. Sinunod niya ang kanyang ina, pinili ang mas madaling daan, sa pag-aakalang iyon ang tama. Pero anong nangyari? Nawala si Trina, at siya ay nabuhay sa isang kulungang ginto. Kailangan niyang mahanap si Trina. Kailangan nitong marinig ang katotohanan, hindi para sa kapatawaran, kundi para maintindihan ito. Hinanap niya ito sa silid ni Angelo, pero wala ito. Hinanap niya sa canteen, sa lobby, pero bigo siya. Isang lugar na lang ang hindi niya napupuntahan. Ang chapel ng ospital. At naroon nga ito. Nakaupo sa isang bangko sa pinakalikod, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig dahil sa tahimik na pag-iyak. Ang tanawing iyon ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Siya ang dahilan ng mga luhang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat yabag ay mabigat. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, nag-iingat na hindi ito takutin. Trina, bulong niya. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay pula at namamaga. Ang galit ay napalitan ng pagod. Ano pa bang gusto mo, Marco? Hindi ka pa ba kontento? Nakita mong nasasaktan ako, umiiyak. Masaya ka na ba? Umiling si Marco, ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula na ring mag-init. Hindi. Hindi ako masaya. Trina, 4 na taon na akong hindi masaya. Huminga siya ng malalim. Pakinggan mo muna ako, Trina. Please. 5 minuto lang. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring kamuhian ako, tatanggapin ko, pero pakinggan mo muna ako. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit sa huli, tumango ito ng marahan, isang pagpayag na sapat na para sa kanya. Noong gabing bago ang kasal natin. Anby na. Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig, pinatawag ako ni Mama sa library. Flashback, 4 na taon ang nakalipas. Nakatayo ang isang mas batang Marco sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik para sa kasal kinabukasan. Ang isusuot niyang suit ay nakahanda na. Hindi ka magpapakasal sa babaeng yan, Marco, ang mariing sabi ng kanyang ina na nakatayo sa harap niya na parang isang general. Ang mga dokumento ay nakalatag sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogani. Ma, napag-usapan na natin to. Mahal ko si Trina, sagot ni Marco, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngumisi si Doña Esmeralda, isang ngising nagpapakita ng tagumpay. Pag-ibig. Tingnan natin kung mananaig pa yung pag-ibig mo kapag nalaman mong ang pamilya niya ay may malaking utang na loob sa atin. Na ang pinagmamalaki niyang ama, kinuha nito ang isang papel, ay isang magnanakaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Anong ibig niyong sabihin? Ang ama ni Trina, paliwanag ng kanyang ina, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason, ay nagwaldas ng malaking halaga mula sa kumpanya nating ilang taon na ang nakalipas. I have all the proof here. Mga dokumento. Mga testimonya. Sapat na para mabulok siya sa kulungan habang buhay. Napaurong si Marco, hindi makapaniwala. Ang tatay ni Trina, si Mang Lito, na itinuturing na rin niyang ama? Imposible. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Totoo man o hindi, hindi na iyon mahalaga, sabi ni Esmeralda. Ang mahalaga, hawak ko ang mga ebidensya. At hawak ko ang buhay nila sa aking mga kamay. Kaya heto ang pagpipilian mo, anak. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Ituloy mo ang kasal bukas, at sa Lunes, ipapaaresto ko ang ama niya. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang kahihiyan ng pamilya Reyes. Isipin mo, Marco. Ang babaeng pakakasalan mo, malalaman niyang ang ama niya ay isang kriminal, salamat sa pamilya ng lalaking pinakasalan niya. Sa tingin mo, magiging masaya kayo? Hindi makapagsalita si Marco, ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. O, nagpatuloy ang kanyang ina, gawin mo ang matalinong bagay, iwanan mo siya, lumayo ka.
At ang sikretong ito, itinuro nito ang folder, ay mananatiling sikreto magpakailanman. Mananatiling malinis ang pangalan ng kanilang pamilya. Mananatiling bayani ang ama niya sa kanyang paningin. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Pumili ka, Marco. Ang pansarili mong kaligayahan o ang kapakanan at dignidad ng pamilya ng babaeng sinasabi mong mahal mo. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Marco. Anong pipiliin niya? Ang pakasalan si Trina at bigyan ito ng habambuhay na kahihiyan, o ang iwanan ito at durugin ang sarili niyang puso para lang iligtas ito sa sakit na mas matindi pa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco, pabalik sa kasalukuyan. Ang chapel ay tahimik, ngunit sa kanyang isipan, ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit pa rin. Nakita niya ang mukha ni Trina. Ang mga luha nito ay tumigil na sa pagpatak. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Kaya ako umalis, Trina, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit, hindi dahil hindi kita mahal. Umalis ako dahil iyon lang ang paraan na alam ko para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya mo mula sa isang kasinungalingan na kayang gawing totoo ng nanay ko. Pinili kong ako na lang ang masaktan, na ako na lang ang magmukhang duwag at walang kwenta sa paningin mo, kaysa makita kang nasasaktan dahil sa isang bagay na wala ka namang kasalanan. Pinili kong kamuhian mo ako para lang manatili kang buo. Natapos na si Marco. Nailabas na niya ang lahat. Ang bigat na 4 na taon niyang dinala ay tila bahagyang gumaan, ngunit napalitan ito ng takot. Takot sa magiging reaksyon ni Trina. Nakatitig lang si Trina sa kanya, pagkatapos ay sa sahig, pagkatapos ay sa krus sa altar. Ang galit na inipon niya sa loob ng 4 na taon, ang galit na nagsilbing kanyang kalasag, ang kanyang lakas, ang pundasyon ng kanyang bagong buhay ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ano ang mararamdaman niya? Ang lalaking kinamuhian niya ng buong puso ay nagsakripisyo pala para sa kanya? Ang pag-abandona na sumira sa kanya ay isa palang desperadong akto ng pag-ibig. Ang mga kamay niyang kanina'y nakakuyom sa galit ay unti-unting lumuwag. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Naiiwan siyang tulala, nanginginig, at nawawala sa isang dagat ng nakalilitong katotohanan. Lumabas si Trina ng chapel na parang isang kaluluwang naliligaw. Ang mga pasilyo ng ospital na kanina lang ay pamilyar sa kanya ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang sahig ay gumagalaw, ang mga pader ay umiikot. Ang katotohanang ibinato sa kanya ni Marco ay isang malakas na lindol na yumanig sa mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. 4 na taon. 4 na taon siyang nabuhay sa galit. Ang galit na iyon ang naging gasolina niya para bumangon tuwing umaga, para magtrabaho ng doble, para maging ina at ama kay Angelo. Ang galit na iyon ang kanyang naging kalasag laban sa awa ng ibang tao at sa sarili niyang kalungkutan. Ngayon, ang galit na iyon ay nawala, pinulbos ng isang masakit na katotohanan. At sa pagkawala nito, isang malaking butas ang naiwan sa kanyang puso, isang butas na puno ng pagkalito. Paano niya kamumuhian ang isang taong nagsakripisyo para sa kanya? Ngunit paano niya rin mapapatawad ang isang taong nag-iwan sa kanya sa pinakamasakit na paraan? Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa labas ng silid ni Angelo. Sa salamin ng pinto, nakita niya ang kanyang anak na natutulog, ang dibdib nito ay marahang tumataas baba. Si Angelo, ang kanyang anghel, ang kanyang tanging katiyakan sa magulong mundong ito. Sa pagtingin niya sa kanyang anak, unti-unting bumalik ang kanyang katinuan, kahit ano pa ang nangyari sa nakaraan, ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang paggaling ni Angelo. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa opisina ng ospital. Mabilis niya itong sinagot. "Hello, Mrs. Reyes," sabi ng isang babae sa kabilang linya. "This is from Dr. Alcaraz's office, the pediatric cardiologist. Lumabas na po ang final results ng mga tests ni Angelo. The doctor would like to speak with both you and the child's father as soon as possible." Both you and the child's father. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang sampal, wala na siyang takas. Hindi na niya kayang harapin ito ng mag-isa. Ang tadhanang pilit niyang tinatakasan ay siya na ngayong humihila sa kanya pabalik kay Marco. "Sige po. Pupunta na kami," sagot niya, nanginginig ang boses. Pinatay niya ang tawag at napasandal sa pader. Huminga siya ng malalim, kailangan niyang tawagan si Marco. Ang pagpindot sa numero nito ay isa sa pinakamabigat na bagay na ginawa niya sa kanyang buhay.
Ang opisina ni Dr. Alcaraz ay maliit ngunit malinis, ang hangin sa loob ay mabigat sa tensyon. Nakaupo sila ni Marco sa harap ng malaking lamesa ng doktor, magkatabi ngunit may 1 milyang distansya sa pagitan nila. Ito ang unang pagkakataon na nasa iisang silid sila hindi bilang magkaaway o dating magkasintahan, kundi bilang mga magulang ng isang batang may sakit. Si Dr. Alcaraz, isang lalaking nasa mga 50 anyos na may mabait ngunit seryosong mga mata, ay tinitigan sila pareho bago nagsalita. Salamat sa pagdating ninyo, panimula nito. Inilatag nito ang isang folder sa lamesa. I'll get straight to the point. Ang anak ninyo, si Angelo, ay may kondisyon na tinatawag na hereditary cardiomyopathy. Napakunot ang noo ni Trina. Ang salitang hereditary ay umalingaw sa kanyang tainga. Ito ay isang sakit ng heart muscle, pagpapatuloy ng doktor, na nagpapahirap sa puso na mag-pump ng dugo sa buong katawan. It's a progressive condition, at ito ang dahilan kung bakit siya biglang nawalan ng malay. Ang salitang hereditary ay nangangahulugang namamana ito. It's a genetic condition, passed down from a parent. Agad na umiling si Trina, pero, Doc, imposible po yan. Wala po sa pamilya ko, sa panig ng nanay o tatay ko, ang may sakit sa puso. Lahat po sila malalakas. Tumingin si Dr. Alcaraz sa kanya nang may pakikiramay. Ginawa na namin ang genetic testing, Mrs. Reyes, and the results are conclusive. Dahan-dahan itong bumaling kay Marco. The genetic markers strongly indicate that the condition was passed down from the paternal line. Mula sa panig ng ama. Ang mundo ni Trina ay muling huminto, dahan-dahan, na parang sa isang slow motion na pelikula, lumingon siya kay Marco. Si Marco ay nakatitig sa doktor, ang mukha ay putlang-putla, puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ang balitang iyon ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Muli, nagbago ang pagtingin ni Trina kay Marco. Hindi na siya ang lalaking duwag na nang iwan sa kanya. Hindi na rin siya ang lalaking bayani na nagsakripisyo para sa kanya. Ngayon, sa paningin niya, si Marco ang pinagmulan ng sakit ng kanyang anak. Ang lalaking sumira sa kanyang puso noon ay siya ring nagbigay ng isang pusong may depekto sa kanilang anak. Isang trahedyang napakasakit, isang kabalintunaan na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Ang pag-ibig na lumikha kay Angelo ay siya ring naglagay dito sa panganib. Habang pinoproseso nilang dalawa ang nakakagulat na balita, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok si Doña Esmeralda, taas noo, dala ang kanyang aura ng kapangyarihan. Marco, narinig kong nandito ka raw. Natigilan ito nang makita ang eksena. Si Marco, si Trina, at ang seryosong doktor. Ngunit huli na. Dahan-dahang tumayo si Marco. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na katiyakan. Tila may isang matagal nang nakalimutang alaala, isang usapan na narinig, isang sikretong ibinulong ang biglang luminaw sa kanyang isipan. Tinitigan niya ang kanyang ina, hindi na bilang isang anak na takot, kundi bilang isang ama na humihingi ng kasagutan. Alam niyo po ito, Ma, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng akusasyon na tumagos sa buong silid. Alam niyo na may ganitong sakit sa pamilya natin. Pobe. Marco de Leon. Ang akusasyon ni Marco ay binitiwan sa hangin, kasing bigat ng isang bato, na lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina ni Dr. Alcaraz. Ang atensyon ng lahat ay napunta kay Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Marco, nakita niya ang isang siwang sa perpektong maskara ng kanyang ina, isang mabilis na kislap ng gulat at takot. Ngunit kasing bilis din itong naglaho, napalitan ng pamilyar na pagtanggi. Anong pinagsasabi mo, Marco? Mariin itong sabi, sinusubukang bawiin ang kontrol. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lalo na sa harap ng mga taong ito. Ang huling mga salita ay tila isang babala. Ngunit hindi na ito gumana. Ang Marco na nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang binatang sunod-sunuran. Ang Marco na ito ay isang ama, at ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Tama na ang pagpapanggap, Ma, matigas niyang sabi. Tumingin siya kay Dr. Alcaraz. Doc, I'm sorry for this. Pero kailangan ninyong marinig. May kapatid po ang lolo ko. Namatay siya sa murang edad dahil sa biglaang paghina ng puso. Iyon ang palaging sinasabi sa amin. Itinago nila, sinabi nilang hindi iyon importante, pero ngayon naiintindihan ko na. Muli siyang bumaling sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit, alam nyo ito. Alam nyo na may tumatakbong sakit sa dugo natin, pero itinago nyo. Bakit, Ma?
Dahil ba isa itong imperfection sa perpektong lahi ng mga De Leon? Mas mahalaga pa ba ang pangalan ng pamilya kaysa sa buhay ng sarili nating kadugo? Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Doña Esmeralda. Nakita ni Marco ang pag-igting ng panga nito. Nakita niya si Trina sa gilid ng kanyang paningin, nakatingin sa kanilang dalawa, ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at dahan-dahang pagkaunawa. At sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang imahe ni Angelo, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay, Marco, giit ng kanyang ina, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano niyo natiis na itago ang isang bagay na ganito kahalaga. Sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Alam niyo na may posibilidad na maipasa ko ito, pero hinayaan niyo lang, hinayaan niyong ilagay ko sa panganib ang sarili kong anak. Wala kang anak. Sigaw pabalik ni Doña Esmeralda. Ang batang iyan ay isang pagkakamali. Anak ko siya. Angil ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid, na nagpatigil sa lahat, at bilang ama niya, gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay ang kalabanin ko kayo. Nagkatinginan sila, ina at anak, sa isang digmaang hindi na masusupil, digmaan ng mga De Leon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, natagpuan na ni Marco ang kanyang tinig, ang kanyang tapang. At natagpuan niya ito sa pagmamahal para sa isang batang 4 na taon niyang hindi nakilala. Excuse me, sabat ni Dr. Alcaraz, na tila nais putulin ang nag-aapoy na tensyon. Mr. De Leon, Mrs. Reyes. Kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang dahil sa kondisyon ni Angelo, he needs surgery as soon as possible, isang heart transplant. Ang salitang transplant ay tila isang bombang muling sumabog. Napahawak si Trina sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Naramdaman ni Marco ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Isang transplant, iyon ay isang malaki at delikadong operasyon. At ang gastos. Gagaano po kalaki ang gagastusin, Dok? Nanginginig na tanong ni Trina, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sinabi ng doktor ang isang halaga na halos ikalula ni Trina, isang halaga na kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng kanyang ipon sa buong buhay niya ay hindi niya kayang bayaran. Ngunit bago pa man makapagsalita si Trina, bago pa man siya malunod sa desperasyon, lumapit si Marco sa kanya, hinawakan niya ito ng marahan sa balikat. Huwag kang mag-alala, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Trina kailanman. Ako ang bahala. Ako ang ama. Ako ang gagastos. Gagawin ko ang lahat para sa anak natin. Ang pangako ay binitiwan ng may bigat at katapatan. Para kay Trina, iyon ay isang sinag ng pag-asa. Ngunit para kay Doña Esmeralda, na tahimik na nanonood sa isang sulok, iyon ay isang deklarasyon ng giyera, at hindi siya papatalo. Kinagabihan, habang binabantayan ni Trina si Angelo, isang lalaking nakasuot ang pumasok sa silid, nagpakilala ito bilang abogado ng pamilya De Leon. May dala itong mga dokumento. Mrs. Reyes, sabi ng abogado sa isang formal at walang emosyong boses, I'm serving you this petition. Kinuha ni Trina ang papel, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang mga unang linya. Isang petition for sole custody ng batang si Angelo Reyes, na isinampa laban sa kanya base sa alegasyon ng financial instability at inability to provide for the child's medical needs. Nabitawan niya ang papel. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pangako ni Marco ng pag-asa kanina ay agad na binura ng isang karumal-dumal na pag-atake mula sa ina nito. Hindi lang pala buhay ng anak niya ang kailangan niyang ipaglaban. Kailangan din niyang ipaglaban ang karapatan na manatili sa tabi nito. Ang mga papel na hawak ni Trina ay tila may sariling bigat, isang bigat na humihila sa kanya pababa sa isang madilim na kawalan. Petition for sole custody. Ang mga salitang financial instability ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, mga salitang idinisenyo para ipamukha sa kanya kung gaano siya kaliit, kung gaano siya kawalang kaya sa harap ng kapangyarihan ng mga De Leon. Kinabukasan, sa tulong ng isang libreng serbisyo mula sa ospital, nakausap niya ang isang abogado. Ang sinabi nito ay nagpatibay lang sa kanyang mga kinatatakutan. Mahaba at madugong laban ito, Trina, sabi ng abogada, isang babaeng may mabait na mukha, ngunit may pag-aalala sa boses. Ang pamilya De Leon, mayroon silang isang batalyon ng mga abogado. Gagamitin nila ang lahat ang trabaho mo, ang kinikita mo, ang simpleng buhay mo laban sa'yo. Pwede tayong lumaban o. Pero aabutin ito ng buwan, marahil taon.
At sa korte, alam mo na, ang pera ay may malaking boses. Taon. Buwan. Mga salitang wala sila. Si Angelo ay nangangailangan ng operasyon ngayon. Ang bawat araw na lumilipas ay isang panganib. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik siya sa silid ni Angelo na parang isang basang sisiw. Ang pangako ni Marco na ako ang bahala ay parang isang malayong pangarap na lang. Oo, kaya nitong bayaran ang operasyon, pero kaya ba nitong labanan ang sarili niyang ina sa korte nang hindi na isasakripisyo ang oras na kailangan ni Angelo? Ang legal na laban ay maaaring maging hadlang para sa agarang medikal na atensyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang nurse ang pumasok. Ma'am Trina, may bisita po kayo. Nasa pribadong waiting room po sa dulo ng pasilyo. Alam na niya kung sino iyon. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito na. Ito na ang huling pag-atake. Nadatnan niya si Doña Esmeralda na nakaupo sa isang silyang balat, kalmado, na para bang naghihintay lang ng kanyang flight. Sa lamesang salamin sa harap nito ay isang leather-bound folder. Mabutit dumating ka, sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Umupo ka. Ayoko nang mag-aksaya ng oras. Walang imik na umupo si Trina, ang takot ay napalitan na ng isang manhid na pagtanggap. Binuksan ni Doña Esmeralda ang folder. Isang dokumento. Isang kontrata. Alam kong nakausap mo na ang abogado mo, panimula nito, at alam kong alam mo na sa huli, mananalo ako, kaya bibigyan kita ng mas mabilis at masiguradong paraan. Itinulak nito ang kontrata palapit sa kanya. Heto ang alok ko, Katrina. Simple lang. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig at walang emosyon, pirmahan mo yan. Isang kasunduan na nagsasabing binibitawan mo na ang lahat ng karapatan mo bilang ina kay Angelo. Pagkatapos ng operasyon, kapag stable na siya, aalis ka. Mawawala ka sa buhay namin magpakailanman, hindi mo na muling kukontakin si Marco o ang bata. Napatitig si Trina sa kontrata. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Kapalit nito, nagpatuloy si Doña Esmeralda, sa oras na matuyo ang tinta ng pirma mo, babawiin ko ang custody case. Sasagutin ko ang lahat ang pinakamagaling na mga doktor mula pa sa ibang bansa, kung kinakailangan, ang operasyon, ang aftercare, ang lahat ng bayarin sa ospital. Sisiguraduhin kong mabubuhay ang apo ko at magkakaroon ng pinakamagandang buhay, isang buhay na hindi mo kayang ibigay. Isang halakhak na walang tunog ang kumawala sa isipan ni Trina. Ang huling pagpipilian. Ang buhay ng kanyang anak, kapalit ng karapatan niyang maging ina nito. Bakit? Bakit niyo to ginagawa? Halos pabulong niyang tanong. Dahil mahal ko ang apo ko, sagot ni Esmeralda. At hindi ko hahayaang lumaki siya sa isang sirang pamilya na may isang inang walang maibibigay kundi kahirapan. Ito na ang huli mong pagkakataon, Katrina. Ang buhay ni Angelo o ang pagiging makasarili mo. Pagiging makasarili. Ang salitang iyon ang tumatak. Makasarili ba siya kung pipiliin niyang ipaglaban ang kanyang karapatan, kahit na ang kapalit nito ay ang panganib sa buhay ng kanyang anak? O ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay ang kakayahang bumitaw kung iyon ang ikabubuti ng anak mo? Alam na niya ang sagot. Sa puso ng bawat ina, iisa lang ang sagot. Tumayo siya. Pag-iisipan ko, sabi niya, kahit alam na niya sa sarili niya kung ano ang kanyang desisyon. Bago siya bumalik sa silid ni Angelo, nakasalubong niya si Marco sa pasilyo. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa. Trina, kausap ko na ang mga finance people ko. Ready na ang lahat para sa bayarin, masigla nitong sabi. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Napatingin si Trina sa mukha nito ang mukha ng lalaking minahal niya, kinamuhian, at ngayon ay kailangan niyang talikuran magpakailanman. Pinilit niyang ngumiti. Salamat, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Salamat sa lahat. Niyakap niya ito, isang yakap na biglaan at mahigpit. Nagulat si Marco, ngunit yumakap din ito pabalik. Sa balikat nito, ipinikit ni Trina ang kanyang mga mata, sinasaulo ang sandaling iyon, ito na ang kanyang pamamaalam. May problema ba? Tanong ni Marco, tila naramdaman ang kakaiba sa kanyang kilos. Umiling si Trina at kumalas sa yakap. Wala, napagod lang siguro, magpahinga ka na muna. Iniwan niya si Marco na nagtataka at pumasok sa silid ni Angelo. Nilapitan niya ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo, isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito. Mahal na mahal ka ni Mama, anak, bulong niya, lagi mong tatandaan yan. Kinuha niya ang kontrata mula sa kanyang bag, umupo siya sa isang upuan sa sulok ng silid, sa ilalim ng isang madilim na ilaw, ang bigat ng ballpen sa kanyang nanginginig na kamay ay parang bigat ng buong mundo.
Tumingin siya sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ay isang pako na ibabaon sa kanyang puso. Ito na ang huling sakripisyo, ang tunay na sakripisyo ng isang ina. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. May mali. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Marco habang pinapanood niya si Trina sa mga sumunod na araw. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa chapel, may nagbago. Akala niya ay magsisimula na silang maghilom, ngunit tila mas lumayo pa ito. Ang galit sa mga mata nito ay nawala, ngunit napalitan ito ng isang malalim at hindi maabot na kalungkutan. Palagi itong umiiwas sa kanyang mga mata, at ang mga ngiti nito, kapag mayroon man, ay hindi umaabot sa kanyang kaluluwa. Ang yakap nito sa pasilyo. Ang yakap na iyon. Hindi iyon yakap ng pasasalamat. Iyon ay yakap ng pamamaalam. Sa mismong araw ng operasyon ni Angelo, ang pakiramdam na iyon ay mas lalong tumindi. Ang buong angkan ng mga De Leon ay naroon bilang suporta o sa kaso ng kanyang ina para siguraduhing nasusunod ang kanyang plano. Nakaupo si Trina sa isang sulok, tahimik na nagdarasal, ngunit ang kanyang mga kilos ay tila rehearsed, ang kanyang katawan ay naroroon ngunit ang kanyang diwa ay wala. Handa na ang lahat, bulong ni Marco habang nauupo sa tabi nito, sinusubukang magbigay ng lakas. Ang pinakamagaling na surgeon ang hahawak sa kanya. Tumango lang si Trina, hindi tumitingin. Alam ko, sabi nito. Salamat. Bago nila ipasok si Angelo sa operating room, niyakap ito ni Trina ng napakahigpit na parang hindi na niya ito bibitawan. May ibinulong ito sa tainga ng bata, mga salitang hindi narinig ni Marco. Habang naghihintay, hindi na natiis ni Marco ang kaba sa kanyang dibdib. May kailangan siyang gawin. Maglalakad-lakad lang muna ako, paalam niya. Ang totoo, hindi siya maglalakad-lakad. Pumunta siya sa silid kung saan pansamantalang namalagi si Trina. May hinahanap siya, kahit hindi niya alam kung ano, isang sagot, isang paliwanag. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, nakita niya ang bag ni Trina, bahagya itong nakabukas. At mula sa siwang, may nakalabas na isang sulok ng isang pamilyar na dokumento, ang mamahaling papel na ginagamit ng law firm ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ito. At doon, nabasa niya ang mga salitang dumurog sa kanyang kaluluwa. Ako, si Katrina Reyes, ay kusang loob na isinusuko ang lahat ng aking karapatan bilang ina. At sa ilalim, sa ibabaw ng nakalimbag na pangalan nito, ay ang pirma, isang pamilyar na pirma na minsang isusulat sana nito sa kanilang marriage contract. Ngayon, ito ay pirma sa isang kasunduan ng pagsuko. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang kalungkutan, ang pamamaalam. Pinili ni Trina ang buhay ng kanilang anak kapalit ng sarili nitong kaligayahan. Dala ang kontrata, naglakad si Marco pabalik sa pribadong waiting room. Bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay may kasamang apoy. Pagpasok niya, naroon silang lahat. Ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay nakaupo na parang isang reyna. At sa tabi nito, ang kanyang ama, si Don Alejandro de Leon, isang tahimik na lalaki na madalas ay nasa anino lang ng kanyang asawa. Marco, saan ka galing? Tanong ng kanyang ama. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Lumakad siya ng diretso sa harap ng kanyang ina at ibinagsak ang kontrata sa lamesa. Ano to, ma? Nagulat si Doña Esmeralda, ngunit agad itong nakabawi. Isang kasunduan, isang praktikal na solusyon para sa kapakanan ng pamilya. Para sa kapakanan ng pamilya. Tumawa si Marco ng mapakla. O para sa kapakanan ninyo? Pinapirma niyo siya, tinakot, ginamit ang buhay ng sarili ninyong apo para lang makuha ang gusto niyo. Marco, hinay-hinay ka sa iyong pananalita, saway ng kanyang ama. Ngunit hindi na mapipigilan si Marco. Hindi, pa. Panahon na para malaman ninyo ang totoo. Humarap siya sa kanyang ina. Lahat ng ito ang pagtatago sa sakit sa pamilya, ang pagpilit na iwan ko si Trina, ang pag-agaw sa anak namin ginawa niyo dahil sa pride. Dahil sa takot na madungisan ang perpektong pangalan ng mga De Leon. Pero may isang bagay kayong hindi alam, pa. At may isang bagay na pilit na itinatago ni Mama. Napatayo si Doña Esmeralda. Tumihil ka na, Marco. Hindi, sigaw ni Marco. Ang sakit sa puso, ang hereditary cardiomyopathy, hindi ito galing sa mga De Leon. Natahimik ang lahat. Oo, pa, nagpatuloy si Marco, ang boses ay puno ng pait. Hindi ito galing sa pamilya ninyo, galing ito sa kanya. Itinuro niya ang kanyang ina.
Galing ito sa pamilya nila. Nalaman ko na po ang totoo. Ang kapatid ni Mama, si Tito Samuel, na ang kwento sa atin ay namatay sa pneumonia noong bata pa. Hindi iyon totoo. Namatay siya sa parehong sakit na mayroon si Angelo ngayon. Itinago niyo ang katotohanan, Ma. Itinago niyo ang dungis sa sarili niyong dugo at ipinasa ang sisi sa pamilya De Leon para lang mapanatili ang imahe niyo. Ang pagsabog ng katotohanan ay parang isang kidlat na tumama sa silid. Si Don Alejandro ay napatingin sa kanyang asawa, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit, Esmeralda. Totoo ba? Hindi nakasagot si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang babaeng palaging may kontrol sa lahat ay nawalan ng salita. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga pinaglalaban, ay nakasalalay sa isang kasinungalingan, at ngayon, gumuho na ito. Lahat ng paninira mo kay Trina. Lahat ng sakit na idinulot mo sa amin. Para lang pagtakpan ang sarili mong kahihiyan, bulong ni Marco. Dahan-dahang lumapit si Don Alejandro sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang kanyang ama na magpakita ng tunay na awtoridad. Tama na, Esmeralda, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bakal. Tama na. Ang dalawang salitang iyon mula sa kanyang asawa ang tuluyang dumurog kay Doña Esmeralda. Umupo ito sa silya, talunan, habang ang kapangyarihan ay dahan-dahang nawawala sa kanyang mga mata. Ilang oras ang lumipas na parang isang panaginip. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, lumabas ang surgeon mula sa operating room. The surgery was a success, anunsyo nito, na may ngiti sa labi. The new heart is working perfectly. He's a strong kid. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Hinanap ng mga mata ni Marco si Trina. Nakita niya ito sa isang sulok, umiiyak ng tahimik mga luha, hindi na ng sakit, kundi ng pasasalamat. Nilapitan niya ito. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito at pinisil ng mahigpit. Hindi ito pumiglas. Nang sa wakas ay mailipat na si Angelo sa recovery room, silang dalawa lang ang pinayagang pumasok. Nakahiga ito, napapaligiran ng mga makina, ngunit humihinga ng payapa. Umupo sila sa magkabilang gilid ng kama. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin sa ibabaw ng kumot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pilik mata ni Angelo ay dahan-dahang gumalaw. Nagmulat ito ng mga mata. Ang unang nakita nito ay hindi ang puting kisame o ang mga dextrose. Ang una niyang nakita ay ang kanyang ina sa isang tabi, at ang kanyang ama sa kabila. Ang mga kamay nila ay magkadugtong, bumubuo ng isang tulay ng pag-asa sa ibabaw niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at nakakakabang hangin ng ospital ay napalitan na ng mainit at sariwang simoy ng hangin sa Batangas. Ang mga tunog ng mga monitor at makina ay napalitan ng masayang huni ng mga ibon at ng walang katapusang halakhak ng isang batang lalaki. Ang paggaling ni Angelo ay mabilis, isang testamento sa kanyang katatagan at sa matagumpay na operasyon. Bawat araw, mas lalo siyang lumalakas, ang kanyang mga pisngi ay nagkakaroon na muli ng kulay, at ang kanyang enerhiya ay tila walang hanggan. Bawat araw, si Trina ay nagpapasalamat sa himala na natanggap nila. Ang relasyon nila ni Marco ay dumaan din sa sarili nitong proseso ng paghilom. Ito ay mabagal, maingat, at puno ng mga nonverbal na pag-uusap. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay, ang pag-aalaga kay Angelo, ang paghahati sa mga gawain, ang mga gabing sabay silang nagpupuyat, ang mga tinginang puno ng hindi masabi na mga salita. Isang hapon, habang si Angelo ay mahimbing na natutulog para sa kanyang siesta, naupo silang dalawa sa maliit na beranda ng bahay ni Trina, nakatingin sa malawak na bukirin. Trina, basag ni Marco sa katahimikan. Tungkol sa nanay ko. Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ng pagsabog ng katotohanan sa ospital, si Don Alejandro ang kumontrol sa sitwasyon. Dinala nito si Doña Esmeralda sa ibang bansa para magpagamot at magmuni-muni malayo sa lahat. Nagpadala ito ng isang liham ng paumanhin kay Trina, isang liham na puno ng pagsisisi, na isinulat mismo ni Don Alejandro para sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung kaya ko na siyang patawarin, Marco, mahinang pag-amin ni Trina, pero sinusubukan kong intindihin. At para sa kapayapaan ng puso ko, pinipili ko nang huwag magtanim ng galit. Salamat, Trina, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pasasalamat, at para sa lahat ng sakit na naidulot ko, patawad. Tumingin si Trina sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Marco, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang taong kasama niya sa kasalukuyan, isang taong nagkamali, ngunit nagsisikap na itama ang lahat.
Pareho tayong nasaktan, Marco, sabi niya. Pareho tayong may mga sugat, siguro, panahon na para pareho din tayong maghilom. Sa mga sumunod na linggo, ang kanilang pagsasama ay naging mas magaan. Ikinuwento ni Trina ang mga nakakatawang ginagawa ni Angelo noong sanggol pa ito. Ikinuwento ni Marco ang kanyang mga malungkot na gabi sa loob ng 4 na taon. Nagtawanan sila, nagkaiyakan sila. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pagmamahal na akala nila ay matagal nang namatay ay dahan-dahang nabuhay muli, mas matatag, mas malalim, at mas maingat. Isang araw, bumisita si Don Alejandro, mag-isa. Ang dating makapangyarihang Don ay tila mas tumanda, ngunit ang kanyang mga mata ay mas panatag. Nagdala ito ng mga laruan para kay Angelo at kinausap si Trina ng may buong paggalang at pagsisisi. Hija, sabi nito, wala nang makakapagbura sa sakit na naidulot namin. Pero sana, balang araw, matanggap mo ang aming paumanhin. At sana, hayaan mong maging parte ako ng buhay ng apo ko. Bilang kanyang lolo. Tumango si Trina, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang pagpapatawad ay isang proseso, at ito ang unang hakbang. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng mga gamit, nakita ni Trina ang lumang wedding gown niya na nakatago pa rin sa isang kahon. Kinuha ito ni Marco. Alam mo, sabi nito habang hinahawakan ang damit, pangarap ko pa ring makita kang suot yan, naglalakad palapit sa akin. Ngumiti si Trina. Baka hindi na yan. Masyado ng maraming alaala. Siguro, mas maganda kung gagawa tayo ng mga bago. Naintindihan ni Marco. Tumango siya at ngumiti pabalik. Isang hapon, dinala nila si Angelo sa parehong bukirin kung saan ito huling naglaro bago ang lahat ng nangyari. May dala silang bagong saranggola, mas malaki at mas makulay. Ako naman po, Papa. Sigaw ni Angelo, kinuha ang tali mula kay Trina at ibinigay kay Marco. Sige, anak. Hawakan mong mabuti. Sabi ni Marco, habang tinutulungan si Angelo. Magkahawak kamay na pinanood ni Trina ang kanyang mag-ama. Ang tawa ni Angelo ay umalingaw sa buong bukirin, kasabay ng pagsayaw ng saranggola sa hangin. Ang tanawing ito isang tanawing simple, ngunit perpekto ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ang pamilyang minsan niyang pinangarap, na winasak ng kasinungalingan, ay nabuo muli mula sa sakit, at ngayon ay pinalakas ng katotohanan at pagmamahal. Lumapit si Marco sa kanya, iniwan si Angelo na masayang nagpapatakbo. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Dito tayo magsisimula ulit, Trina, bulong nito, wala nang sekreto, wala nang takot, tayong tatlo lang. Tayong tatlo, ulit ni Trina, ang puso ay puno ng pag-asa. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, habang ang kanilang anak ay masayang naglalaro sa di kalayuan, dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na humihingi ng tawad. Isang halik na nangangako ng isang bagong simula, ng isang bagong umaga, ng isang muling pagsikat ng araw sa kanilang mga buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Trina, Marco, at Angelo. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat buntong hininga ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naglakbay sa masalimuot na landas ng pag-ibig at pagpapatawad. Naramdaman ko ang pait ni Trina, ang bigat ng pagsisisi ni Marco, at ang dalisay na pag-asa na dala ni Angelo. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa mga sandali ng kaligayahan. Mas madalas, ito ay nahuhubog sa gitna ng mga pagsubok, sa mga sakripisyong hindi nakikita at sa tapang na bumangon mula sa pagkakamali. Higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man ito kahirap, ay ang susi sa tunay na paghilom. At na mula sa pinakamalalim na sugat ay maaaring sumibol ang pinakamatatag na pamilya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa paglalakbay ni Trina? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga sa amin. Muli, mula sa puso ng inyong lingkod at ng buong team sa likod ng audio drama na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong aantig sa ating mga puso.